Hello, hello mga kabebe. Nagbabalik na naman po yung Marites ng Bukidnon. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon. At yun nga mga kabebe ay last upload po natin ay trinavel po natin yung mga alagang duckling po natin. So ngayon, kasi nga naiwan dito yung area, yung mga nangingitlog po natin na mga itik, at yun, magmamarites tayo mga kabebe. Kasi nga, ngayong araw din po to ay ililipat din po natin yung mga alagang itik po natin na nangingitlog. Yun nga po, yung mga nangingitlog ay hindi na po nangingitlog. Yun nga yung mga pag-uusapan natin ngayon mga kabebe. Kung bakit nangyari na 13 to 3 naging isang 3 na lang. At yun nga, kasi naging isang 3 na lang po yung itlog ng itik natin. Bakit? Anong nangyari? Bakit? Kailangan ko ng ganon. At yun nga mga kabebe, yun nga yung mga pag-uusapan natin ngayon. Bakit yung itlog po ng itik natin ay ganun po na kadaling bumaba po yung egg production po nila. Bakit? Ano bang nangyari? Bakit ganun kadali? Sa 3 araw lang po mga kabebe, naging isang 3 agad-agad po yung itlog po ng mga itik natin. At yun nga, ngayon nga ay araw din po ito ng lipatan. Ito ay magandang goods ito na ililipat natin yung mga alagang itik natin, kasi nga para maisa lang yung stress nila. Kasi nga pag mangingitlog ulit po sila, tas saka mo pa lang po sila ililipat ng area, tas dito na area ay alanganin na po, ang mangyayari ay back to zero na naman po tayo mga kabebe. Kasi nga ay number 1 talaga na iniiwasan natin ay yung ma-stress po ako. Yung mga itik po natin, yun po yung number 1 na iiwasan natin, lalo na po ay nangingitlog po yung mga alagang itik po natin. At yun nga, kasi nga ngayon ay goods po ito na ililipat natin ang ating mga itik, kasi nga dito din na area po ay wala na po talagang makain. Yung nakaraan kasi hindi ko sila isinabay sa mga duckling ko, sa kadahilanan po ay nangingitlog pa po yung mga alagang itik po natin at baka makarecover pa. At yun nga, kahit anong gawin ko po ay parang alanganin na din po tayo na i-stay sila dito sa area o ilagay dito sa area, ipastol, kasi nga ay wala na po talaga silang makain. Maliban sa walang makain ay patapos na talaga yung ani talaga dito, tas nagsisimula na po silang nagtatanim po ng palay. At yun nga, may nasisilip pa din po tayo dito na mga puting ginto, pero yun nga ay iilan-ilan na lang po yung itlog po nila ngayon. Dati nga po ay pagbungad mo pa lang, ay ito na po yung makikita mo. Oh, yan nga po mga kabebe ang sinasabi ko. Pagbungad mo pa lang dati, makikita mo na talaga ay halos kumikinang-kinang na dito na area. Ang nangyari po ngayon mga kabebe, ang nakikita mo na lang ay puro buhok na nila. Yung mga balahibo pa nila. Hindi pa po nagmo-molding stage yung mga alagang itik natin mga kabebe, kasi nga ay normal pa ito ngayon. Yung itik po natin, yun nga maybe mga 3 buwan bago darating yung stage na yun. At yun nga yung mga pag-uusapan din natin ngayon, bakit yung 13 na 3 naging isang 3 na lang. At ngayon po mga kabebe, hindi ko alam, kasi nga kahapon isang 3 yun kahapon. Yung sa 13 na 3 down to 1. Isang 3 na lang po yung na harvest mo natin na mga itlog po ng mga alagang itik natin. So ngayon ay titignan po natin kung ilang itlog ba ang meron ngayon. Dati po mga kabebe, yung dito ay halos makalikom po ako ng 4 na tray dito na area. Tas dito na area, ganun din po, mga 5 tray dyan. Tas doon na area din po, nakakalikom din po tayo ng 4 na tray. Tapos dito na lang dayon sa mga nakakalat-kalat. So ngayon po mga kabebe, yung mga itlog po ng itik natin ay hindi po nakakalat. Kasi wala na pong ikakalat. Kasi nga sobrang linis na nila mga kabebe. Kasi nga wala na talaga silang itlog. Ano bang nangyari? At yun nga, ito nga yung mga itlog po ng mga
itik po natin yan. Hindi na ako nagkuha ng tray. Uulamin ko na lang ito. Sayang, mahal pa naman yung itlog ngayon. Tag-12 yung isa. Samantalang ngayon, wala na talagang itlog. Yan. Yan yung mga itlog po natin yan. I-check natin yan kung ilan ba. Bibilangin ko na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ay! Hindi siya 30. Isang trip pa din po mga kabebe. Hindi na siya bumaba. Hindi na siya bumaba. Naging isang trip pa din po siya. Kasi kahapon isang trip pa din yun. So ngayon mga kabebe, bakit nga ba bumaba talaga yung itlog ng mga alagang itik natin? Yun yung mga pag-uusapan natin ngayon. Ano ba yung mga nangyari? Bakit ganun kadali bumaba yung egg production nila? Samantalang okay pa naman yung area na pinaglalagyan sana natin. At yun nga mga kabebe, ito nga, marami tayong mga sign nga nakita sa mga alagang itik natin, lalo na po sa mga itlog po nila. Sa itlog pa lang po nila mga kabebe ay malalaman na po natin yung mga dahilan. Sa itlog pa lang po alam na natin kung bakit bumaba talaga yung egg production po or yung mga similya ng mga alagang itik po natin. At yun nga, mga ilang araw ko na din napapansin mga kabebe, mag-aapat na hindi mag-iisang linggo na yata mga kabebe simula nung nag-down talaga yung itlog po ng mga itik natin, yung naging 3 na tray na naging 10 hanggang sa naging 8 hanggang naging 5 hanggang naging 3 hanggang naging 2 hanggang sa ngayon na naging isang tray na po talaga siya. Yun nga mga kabebe, marami po tayong napansin sa mga alagang itik natin tas sa mga itlog. Number 1 talaga mga kabebe, pag alam mo lang tumingin sa mga itlog ng mga alagang itik natin, alam mo na po yung mga kadahilanan. Kasi nga nung mga nakaraan hindi ko na po yun na i-videohan, hindi ko na po na i-vlog. Yung mga itlog po natin mga kabebe sa mga itik ay dito po sa area na dito. Dito po mga kabebe, dito may biak dito tas may pusod pa yung alagang yung itlog natin. Ang kadahilanan po yun mga kabebe ay kanabitang nabugak, yung nagulat sila ba, sobrang stress. Kaya ang dito nila mga kabebe paglabas ng itlog nila mga kabebe, may malambot dito na area yan. Malambot dito, tas medyo may pusod pa siya. Katulad po nung pagpisa ng yung itlog ba, yung naalanganin yung pagpapangitlog po nila dito, napapansin natin dito. Number 1 na yon, napapansin natin. Tas yung itlog po ng mga itik natin ay ganito din po, pahaba. Pagpahaba po yung mga itlog ng itik natin mga kabebe, normal lang naman yung may pahaba talaga, may tabingi. Pero pag sobrang dami na po mga kabebe na nakikita mo, number 1 talaga is dito yung pusuran niya dyan, tas malambot, tas yung parang nagbitay na siya ba dyan, malalaman mo talaga number 1 na yun. Tas ganito po, masyadong pahaba po yung itlog nila. Tas ito din po, ito na itlog mga kabebe ay manipis, sobrang nipis po ng shell niya. At number 1 din po ito na malalaman mo din po ano ba yung dahilan bakit bumaba na talaga yung egg production natin ngayon. At din yun pag-uusapan natin mga kabebe. Tignan nyo naman ito, sobrang nipis. Tas ito mahaba din. Matagal ko na pong napapansin ito mga kabebe na ganito yun. At alam ko na din yung mangyayari na bababa talaga yung itlog ng mga alagang itik po natin. Yan po. At yun nga mga kabebe, nakita nyo naman po, pagbungad pa lang po ay halos wala na po tayong makita na mga itlog po ng mga alagang itik natin. At yun nga yung mga pag-uusapan nga natin, din ngayon din po na araw ay ililipat din po natin yung mga alagang itik natin. Sa ngayon po ay kasi nga naka-schedule po yung
lipatan po ng mga alagang itik natin. So nangyari mga alas 9 pa po daw pupunta dito yung kukuha ng mga itik po natin. Medyo late na po yun mga kabebe, pero no choice po tayo kasi nga ay nauna yung kabila kaysa sa atin. At yun nga, no worries pa din po tayo kasi nga ay malalaki naman po yung mga itik na natin. Hindi po katulad ng mga duckling na kailangan po talaga ay kung pwede lang ay maaga po natin sila isakay sa sasakyan or bunggo kasi nga ay sensitibo pa po sila at hindi pa nila alam mag-manage po ng sarili nila. At yun nga mga kabebe, kasi nga ay may oras pa naman tayo kaya ay ito pag-uusapan natin yung mga ganapan din po. At yun nga, yung mga alagang itik po natin mga kabebe ay 10 buwan na din po yung mga alagang itik natin. Mag-11 months na po yung, or 11 months na yata yung mga alagang itik natin ngayong December 28. At yun nga mga kabebe, kasi nga ay napag-usapan po natin bakit biglang bumaba po yung mga itlog ng mga itik natin samantalang nangingitlog pa sila ay nag-i-steady yung mga itlog niya. At yun po yung mga dahilan mga kabebe. Number 1 po ay 3 buwan na din po nangingitlog yung mga alagang itik natin. Straight po yun, walang palya, nangingitlog po sila pataas, pababa. Pero yun nga lang po mga kabebe, nasa 13 or 14 tray pa lang po yung nalilikom natin na mga itlog po ng mga alagang itik natin. Hindi po siya tumaas ng expectation po natin kasi nga sa area lang po tayo kukuha ng pagkain na ipoproduce po natin sa kanila. At doon din po tayo nagbabase din po sa itlog din po nila. At yun nga, kasi nga ay 3 buwan na din po yung pangingitlog po ng itik natin. At yun, number 1 talaga, yung mga alagang itik natin ay nangayayat po yung mga babae. Sa kadahilanan po ay kasi nga ay itlog sila ng itlog, kaya ang nangyayari ay humihina yung similya din po nila mga kabebe. So yun nga yung nangyari kasi nga sa open area natin sila nilalagay, kung ano lang yung makain nila dito, yun lang din yung maipoprovide natin sa kanila. At yun nga mga kabebe ay may mga diskarte din po tayong ginagawa para sa mga alagang itik natin na pumapayat na po talaga. At yun nga, ito nga po mga kabebe ay pinapakain po natin sila ng feeds po para naman sa ganun ay makabawi din po yung mga alagang itik natin. 4 na araw na po tayong nagpipiding mga kabebe para yung katawan po ng mga alagang itik natin once na ilipat natin ay hindi masyadong stress at makabawi-bawi naman po para sa pagdating ng araw ay madali lang po dumami yung mga similya ng mga alagang itik natin. At yun nga, nagbabitamins din po tayo mga kabebe. Ginagamitan ko po siya ng egg 1000, tas nagdidextrose po din ako. Yun yung mga ginagamit ko mga kabebe para naman po ay maibalik yung katawan po ng mga alagang itik natin. At yun nga mga kabebe, kasi nga ay 3 months na din po na nangingitlog yung mga alagang itik natin kasi nga ay hindi naman po pwede na tuloy-tuloy pa din po yung pangingitlog nila, lalo na po ay ganitong area po natin sila ilalagay. Wag na po tayong magugulat mga kabebe kasi nga goods na po yun na nangitlog po yung mga alagang itik natin ng 3 months, lalo na po ay hindi po tayo nagpapalabas po ng pera or patuka sa mga alagang itik natin. At dahil nga doon mga kabebe ay bumaba yung itlog po ng itik natin, ay yun nga din po yung napansin natin yung manipis po yung shell ng itlog ng itik. At yun po yun mga kabebe, alam nyo ba kung manipis po yung shell ng itlog ng itik? Ibig po sabihin nun ay kulang po ng pagkain. Kulang po yung pagkain nila na kinakain po nila kaya manipis po yung shell ng itik natin. At yung pahaba naman po yung shell ay yung itlog ng itik natin ay ibig pong sabihin nun ay sobrang stress po yung mga alagang itik natin. Yung nagugulat po sila mga kabebe, yun po yung number 1. Kaya ay nakikita nyo naman yung mga itlog po ng itik natin ay hindi po yun normal lang. May mga dahilan din po yung mga itlog po ng mga alagang itik natin, manipis, tas pahaba, tas yung sa dulo ng itlog may makikita kayong may puson-pusunan doon. Hindi ko lang po siya nakunan ng video. Number 1 po yun na mga reason na mga kabebe na alam na natin yung mga dahilan po ng mga pagbaba po ng itlog nila. Number 1
is yung area mga kabebe. Wala na po silang makain, walang masyadong matubig. Lalo na pag nangingitlog po yung mga itik natin, kailangan po talaga number 1 is yung tubig po talaga. Patubig po talaga yung hinahanap po ng mga alagang itik natin. At yun nga, yung pahaba sa sobrang stress po ng mga alagang itik natin kasi nga nung mga nakaraan po ay maliban sa lindol, 3 araw na lindol yun, na-stress na po sila dito sa area mga kabebe. At yun nga, expect ko na po yun na bababa talaga yung itlog ng itik kasi nga sa pre-range nga na pinaglalagyan natin ng mga itik mga kabebe ay nakakapulot po tayo ng itlog na 5 pataas. Yun ay hindi na po yun normal pag ganitong gala yung mga itik mo. Siguro kung makakapulot ka ng itlog na 2 lang sa isang araw ay parang okay lang yun, normal lang yun, parang nadili lang yung pangingitlog nila. Pero pag nangitlog na po ng 5 pataas ay hindi na po yun normal. Ibig sabihin nun ay sobrang stress po yung mga alagang itik natin. At yun nga mga kabebe, mamaya ay andito na din po yung sasakyan na kukuha po ng mga alagang itik natin at lilipat na naman po tayo sa area kung saan yung mga duckling ko ay andun din naghihintay sa akin. Kasi nga hindi nga ako nakauwi kagabi kasi nga ay sa kadahilanan kasi lilipat ako ngayon. Yung routine ko po ngayon mga kabebe, Malaybalay to Valencia, Valencia to Malaybalay. Ganun po yung routine ko. Nagmomotor po ako araw-araw papunta dito sa area na to. So sobrang stress na yung duck girl nyo kaya ngayon na naman po ulit tayo nakapag-update. At yun nga mga kabebe, mag-update ulit tayo mamaya yung sasakyan kasi nga papunta na dito. Tapos ito pong barong-barong natin mga kabebe, itong barong-barong na to ay tatanggalin na din natin, isasabay natin doon sa bunggo kasi nga nung nakaraan hindi ko po ito pinagtatanggal sa kadahilanan po ay may mga tao pa din po tayong natutulog dito kasi nagbabantay po sa mga alagang itik natin. At yun nga mga kabebe, magmamaritis na naman po ulit tayo mamaya pagdating natin po sa bagong area po natin. At ito nga po ay mga 3 weeks din po tayo dito. Marami din pong itlog natin nalikom dito. Street yon ng pangingitlog nila kaya hindi tayo dili tagansi diri nga area kasi nakakita tayo ng pera na goods na yun sa mga ilang linggo na pag-stay natin na hindi po tayo na zero. Kaya sa susunod po mga kabebe ay baka babalik na naman po kami dito kasi nga number 1 na hinahanap po ng alagang itik natin is kuhol para madali po makarecover yung mga alagang itik natin. Kasi doon sa area na yun mga kabebe, sa bagong area namin ay wala masyadong kuhol. Kasi nga ay hindi ko alam bakit. Ang marami doon is yung palay. So ngayon, ilang buwan naman yung mga alagang itik natin na kumakain po ng kuhol, kaya ang hinahanap na naman po nila ay palay. Kasi yung mga alagang itik ay balansi din po yung mga kinakain nila. At yun nga mga kabebe, magiging busy muna ako kasi nga pagtatanggalin natin ito, para naman po ay ready na tayo pag dumating na po yung magpipick up po ng itik po natin. At yun nga mga kabebe ay finally thank you God kasi nga nakarating din tayo dito sa area. Medyo matagal nga lang po tayo nakarating mga kabebe kasi nga ay may mga area din kasi na sirado yung daanan kaya napaikot po tayo. Mas yung 1 oras ay mas humaba pa po yung biyahe natin. At yun nga mga kabebe, masaya po tayo ngayon kasi nga nakarating nga tayo dito sa area. Yun nga yung maganda mga kabebe. Hindi po tayo nalagasan ng mga itik po. Kahit ngayon nga medyo late na nga tayo kasi nga ay alas 11 na din po ng magtatanghali na din at sobrang init mga kabebe. Sobra akong nabahala at baka kasi ay malagasan tayo kasi nga ay dumaan tayo sa syudad. At yun nga mga kabebe, dito na area po ay malawak-lawak. Yun nga nakikita nyo naman mga kabebe, alas 9 pa lang po ay dumating na po yung sasakyan natin. Ganun pa din po, yung mga alagang itik natin ay hinati pa din natin sa 3 kasi nga yung sasakyan po ay may 3 kubicle po yun mga kabebe. Ginagawa natin to mga kabebe na hinati natin ng 3 para sa ganun ay hindi po magsiksikan po yung mga alagang itik natin at hindi po sila masyadong ma-stress. At yun nga, kung pwede nga lang
po ay mas maaga sana yung biyahe natin kasi nga ay sensitive pa din po itong mga alagang itik kahit na po ay malalaki kasi nga yun yung magsiksikan sila. Yun yung problema po mga kabebe. Pero yun nga, wala nga tayong mga immortality ngayon, hindi po katulad dati na nalagasan po tayo. At ito nga po mga kabebe, halos isang oras nga mahigit yung biyahe po natin. At yun nga, pagdating nga po dito sa area, kasi dito na po tayo sa area, diretso na po talaga sila, babad po talaga sa kanal. Kasi ngayon talaga mga kabebe, lalo na pag mainit yung biyahe or biyahe po yung mga alagang itik natin, kung pwede nga lang po ay pag i-drop po natin sila, diretso po agad-agad sa kanal para naman po ay hindi masyadong ma-stress yung mga alagang itik po natin. Dito na area po mga kabebe, ay dito na din po ako galing before, mga magdadalawang buwan na din po mahigit. So ngayon po mga kabebe, ay andito naman po tayo sa area kung saan po yung mga alagang itik ko po na duckling ay andito na din. At yun nga, dito nga po tayo sa area mga kabebe, at dito nga tayo magpapastol naman ng free range area na naman po. At yun nga, mas easy nga po ibaba itong mga alagang itik natin kasi nga alam na po nila lumipad. At yun nga yung maganda mga kabebe kasi nga diretso na po sila sa area. Sa ngayon pa po ay hindi pa po natin sila linalagay sa area kung saan ay makakain sila, kundi ay i-relax muna natin yung mga alagang itik natin. At yun nga, dito na naman po ako sa Valencia nga, sa Sinayawan. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon, ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat.